bumukas nang ma-take up natin itong 7th seal. Hindi natin natapos itong true preeminence. Merong tinatawag na false preeminence, kapamahalaan, 'di ba? Merong mali, may tama. Merong tunay na kapamahalaan. Dito sa 3:7-4 ng Christ the Mystery, makita natin, what was Jesus manifested for? To show God. He was God. He had to be. No man could die, no prophet could die. He was God. He was the God of the prophets. He was the prophets. He was the kings. He was the history. He was He that was to come. He that was He that is. And He that's to be in this day. The same yesterday, today, and forever. He was manifested for that purpose. And through that purpose, He achieved a church, that He, the fullness of God, might bring to pass every promised word of God in these last days. When He gets the preeminence in the church, the position, His place in the church. Jesus said, he that believeth on me, the works that I do shall he also. Even more than this shall he do, where I go to my Father. See, that was His purpose. There was the manifestation, and now today He wants to get somebody that can see it, that they can let the Word. So, yung purpose ng Diyos, dito sa tinatawag na pinakadakilang layunin niya, no, He achieved a church that He, the fullness of God, might bring to pass every promised word. So, ang Diyos, mga kabatid, ay gusto niyang makasumpong, makatawag, makabuo ng isang iglesia na ang kapunuan ng Diyos ay mananahan. Upang ang bawat pangakong salita ng Diyos sa huling panahon, amen, ay matupad. Can you say amen? Dahil hindi maaaring matupad ang bawat pangakong salita kung hindi ito church na pinili. Kung hindi ito church na pinuspos ng kapuspusan ng Diyos. Diba sa Ephesians, diba merong talata doon, that we might receive the fullness of the Godhead. Diba? O that we might receive the fullness of God. Tingnan natin sandali yung talata na yan sa Ephesians, I think, kung di ako nagkamali, chapter 3. Andyan yan. Yata. So, dito ay ating basahin sandali. Okay. Sabi rito, that cries in your hearts by faith. Lumampas tayo. Okay. That He will grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, and may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, the depth, and the height. Okay? And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Pansinin niyo yung verse 19. Di ba? Ang napuspos ng fullness of God, 33 AD, si Christ pa lang. Di ba? Pagdating ng verse 19, Ephesians 3,
Ang promise na yon ay para na rin sa church. Ang church ay pwedeng mapuspos ng all the fullness of God. Amen. Kaya makita natin yung sinabi doon sa quote kanina na gustong ma-achieve niya ang church at ang kanyang kapunuan doon ay mahayag upang matupad ang bawat pangakong salita ng Diyos sa huling araw. Upang magkaroon siya ng kapamahalaan sa iglesia, ang posisyon. So, ang posisyon ng Diyos sa iglesia ay kapamahalaan. Nais niya magkaroon siya ng kapamahalaan. His place in the church. Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do, shall he also. Even more than this shall he do, for I go to my Father." So, kapag ang church pinuspos ng fullness of God, so ang God, ang Diyos, ay may kapamahalaan sa church. Can you say amen? Sapagkat siya nang nagkokontrol sa church. Siya nang pumuspos sa church ng buong kapuspusan. So, ang buong pangako na aral at turo na kanyang sinalita ay magaganap. Amen? Yun ang kanyang posisyon sa church. No, hindi nais ni Christ, ni Lord, na ang posisyon niya sa church ay pang Sunday lang at Wednesday. Ang gusto ni Lord ay ang posisyon niya ay 24/7, di ba? Ng ating buhay every week. May posisyon siya sa atin. Amen? At sa mensahe, gusto niya 100% ng mensahe ay ina-accept natin sa kanyang salita. Yun ang tunay na posisyon ni Kristo sa tunay na iglesia. Amen? Kung si Kristo ay hindi nakaposisyon sa iyo ng 100%, wala ka pa sa tinatawag na posisyon. Can you say amen? Dahil meron pang bagay na itinira ka eh. May ini-reserve ka pa eh. Let's say 10%, 20%, reservation. Diba? Nais ni Lord ay 100% nakapamahalaan ng salita niya sa ating buhay. Yun ang position na sinasabi sa message. If the church only knew its position, then one day, the rapture will come. So, bakit po darating ang rapture? Dahil si Kristo ay nakaposisyon sa church sa pamamagitan ng kapunuan ng kanyang salita. Hindi lang bahagi, di ba? Kundi kapunuan ng kanyang salita. So, bakit nais ng Diyos, ni Lord, na kapunuan ng kanyang salita ang magkaroon ng manifestation? Kung hindi kapunuan ni Kristo ang magkakaroon ng manifestation, magkakaroon ng in-between ang iyong pagsunod sa Diyos. Ang relationship mo between sa Diyos at ikaw, o tao, God and man, magkakaroon ng in-between. Kung ilang porsyento yon, yun ang magiging pagitan. So, hindi siya magkakaroon ng kapamahalaan. Kung 99.9%, hindi siya magkakaroon ng kapamahalaan dahil dun sa 0.0 o 0.01% na yon. Nais ng Diyos ang tinatawag na complete preeminence. Dahil ang Nicolaitan, di ba, ay papasok. At magbibigay siya ng tinatawag na pagitan between sa Diyos at sa mananampalataya. At sasakupin ng tinatawag na Nicolaitan ang tinatawag na mananampalataya. You will recall that I brought out in the Ephesian age that the word Nicolaitan comes from the two Greek words Nika, which means to conquer, and Lau, which means the laity or the believer. Nicolaitan means to conquer the laity. Now, why is such a terrible thing? It is terrible because God has never placed His church in the hands of an elected leadership which move with political, anong tawag dito? Mindness. He has placed His church in the care of God-ordained, Spirit-filled, word-living men. His church has